At I'm sure marami ding iba dyan na yung mga content creators Freelancer, or project-based, or yeah. mga racket-racket, ganyan. Paano po yung pwede nilang pag-manage sa pera nila? Ang importante muna, i-secure yung emergency fund. Okay. Kanya monthly gastusin mo 50 mil, 50. Nagka-windfall ka, 300K na contract. Eh, pag dumating yung 300, divided by 6 months yan. Hindi yung uubusin mo agad. Ay, may 300K ako. Oo, di ba? Bibili mo na agad ng gusto mo. Secure mo muna. Pag nag-secure mo na yan, tsaka ka maglagay sa iba. Di ba? Yeah. Yun. 300K, bili ako laptop. Yan. Ang mahal naman ng laptop, 300K. So, eto Sir Chinky, ano po yung, like, halimbawa, after watching this episode, for everyone watching, and even for us, who wants to start budgeting or, yun nga, building our financial foundation, ganyan. Ano po yung, halimbawa, for the next 72 hours or for the next week, ano po yung concrete steps that We can take. people like us can take? Ang gawin natin, simplehan na natin. Huwag na marami. Gamitin na lang natin yung bawas-dagdag method. Bawas-dagdag method. Number 1, kung gusto nyo talaga makaipon, bawasan muna natin mga unnecessary gastos. Kasi ang mindset natin, ay kulang income ko, dagdagan ko. Mali. Oh. Itong baso, gusto mo mapuno, may butas. Kahit maglagay ka na maglagay ng tubig, ano mangyayari? Hindi mapupuno. Ay, di kasi may butas eh. Anong first solution? Takpan yung Oo, butas. tapalan mo muna. So, ano yung mga unnecessary na expenses mo na hindi mo naman talaga kailangan? Di ba? Ang dami niyan. Cancel nyo yung kape na in-order namin. Sabi na po, ibalik na po natin yan sa ano. Balik niyo muna Pasensya na Hindi, po. di ba? Magkano kung pupunta ka ng Starbank? Alam mo yung Starbank? Ano? Daily deposit of 200 pesos a day. Starbucks. Truly. Yun 200 a day times 30 days, 6,000 a month times 12 months, 72,000 a year. Mga baliit na di mo napapansin, feeling mo ano lang. Eh, Yeah, small leaks. 72,000, sweldo mo, 36,000. Di 2 buwan ng sweldo mo, dinideposit mo sa Starbucks. Pipila ka pa. Sure. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na huwag ka uminom nun. Yung sabi ko lang, kung ano afford mo. Di ba? That's number 1. Bawasan mo muna unnecessary gastos. Pag natapalan mo na, tsaka ka magdagdag ng income. Di ba? Reality is this. Naku, maniwala kayo mga kapatid. Sa panahon ngayon, pag-iisa lang ang source ng income mo, delikado ka. Totoo. Especially, natutunan natin lahat, lalo na nung pandemic. Ay, Yes. tignan nyo, isa lang project mo. O, isa lang teleserye mo. Mahirap. Matumal yun. Oo. Oo, ramdam na ramdam ko nga eh. Di ba? Tumalin kapag ganun. Oo, kaya isa lang yung serye mo pare, medyo masakit boy. Medyo masakit. Kaya kailangan nga, di ba, yung ano ka eh, ganito na lang, simple ano natin. Huwag nang siyempre, nangangarap tayo na maging milyonaryo, di ba, bilyonaryo. Name me na lang 1 billionaire na isa lang ang source ng business at saka income. Si Discayo po. Hindi ka sure! Yun yung source of income niya. Naka-omad din yun. 1 million a day. 1 million a day, omad. Omad din yun eh. Hindi, di ba? Hindi, from Henry C., Lucio Tan, Go Kung Wei. Di ba? Totoo. Lahat sila multiple eh. Kaya nung tinamaan sila ng pandemic, di rin sila, yes, they suffered a little but it didn't break the bank. Hindi sila na bankrupt. Yeah. Di ba? Kaya kailangan matuto rin tayo eh. Na hindi naman tayo magiging katulad nila. Pero yung prinsipyo,